Biglang tumigil ang malamyos na tugtugin, napahinto rin ang tawanan at mahinang kwentuhan ng mga bisita sa kanilang naglalakihang mga mesa. Lahat ng mga mata ay napako sa iisang direksyon. Sa malaking pinto ng hardin, kung saan nakatayo ngayon ang isang babaeng hindi niya kilala. Sino siya? Napakaganda niya sa kanyang pulang bestida na tila humahapit sa perpekto niyang katawan. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok ay sumasayaw sa bawat marahang ihip ng hangin. Ngumiti ito, isang ngiting tila kayang-kaya niyang paikutin ang buong mundo sa kanyang mga palad. Naramdaman ni Maria Liza ang paghigpit ng hawak ng asawa niyang si Adrian sa kanyang kamay. Napatingin siya rito. Ang matamis na ngiti sa labi ni Adrian kanina ay tila naglaho, napalitan ng pagkagulat na hindi nito maitago. Isang pangalan ang narinig ni Maria Liza na ibinulong ng isa sa mga bisita sa kabilang mesa. Si Bianca. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang lahat ay perpekto. Nakatayo sila ni Adrian sa gitna ng hardin, sa ilalim ng libo-libong maliliit na ilaw na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ito ang kanilang ikalawang anibersaryo bilang mag-asawa. Isang grandeng selebrasyon na inihanda ni Adrian para sa kanya. Para sa pinakamamahal kong asawa, bulong ni Adrian habang isinusuot sa leeg niya ang isang kumikinang na kwintas. Mahal na mahal kita, Maria Liza. Mahal na mahal din kita, sagot niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi kailanman nagtatagal, lalo na kapag nasa paligid ang biyanan niyang si Doña Celia. Maria Liza, tawag nito sa kanya kanina habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Nasa mga mata nito ang pamilyar na tingin ng pagkutya. Maganda sana ang gabi na ito. Bakit naman yan ang isinuot mo? Para kang katulong na pinahiram lang ng damit ng amo niya. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Napayuko na lamang siya. Ito po kasi ang napili ni Adrian para sa akin, Mama. Kahit na, mataray na sagot nito. Dapat marunong kang pumili para sa sarili mo. Dinadala mo ang apelyidong De Villa, huwag mo kaming ipahiya. Pagkasabi niyon, ay tinalikuran na siya nito. Iiwan siyang nakatayo roon, nagpipigil ng mga luhang nagbabadyang pumatak. Humanap siya ng pagkakataon na makapunta sa banyo. Doon niya tahimik na iniyak ang lahat ng sakit. Ito ang buhay niya. Isang magandang hawla na gawa sa ginto, kung saan ang bawat galaw niya ay binabantayan, ang bawat kilos ay hinuhusgahan. Ngayon, habang nakatayo sa tabi ni Adrian, muling bumabalik ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Ang babaeng nagngangalang Bianca ay nagsimula nang maglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa at ang kaba sa dibdib niya ay naging takot nang makita niya kung sino ang sumalubong dito. Si Doña Celia. Ang biyenan niyang kanina lang ay halos isumpa ang kanyang pagkatao ay ngayon may malawak na ngiti sa mga labi. Niyakap nito si Bianca ng mahigpit. Bianca Ija, sa wakas nagbalik ka. Malakas na sabi ni Doña Celia, sapat para marinig ng lahat ng naroroon. Ang pamilyang ito ay palaging bukas para sa'yo. Naramdaman ni Maria Liza ang unti-unting pagbitaw ni Adrian sa kanyang kamay. At sa sandaling iyon, sa gitna ng sarili niyang selebrasyon, naramdaman niya na ang perpektong mundo na pinipilit niyang buuin ay nagsisimula ng gumuho. Natapos ang party na hindi man lang namalayan ni Adrian. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga pilit na paalam. Ang masayang selebrasyon ay naging isang eksena ng di maipaliwanag na tensyon. Inihatid niya sa gate ang mga huling bisita, pilit nang ngumingiti at humihingi ng paumanhin, kahit hindi niya alam kung para saan. Pagbalik niya sa loob, naabutan niya ang eksenang kinatatakutan niya. Sa isang sulok ng kanilang sala, magkatabing nakaupo ang kanyang ina at si Bianca, masayang nagkukwentuhan
na parang walang nangyari. Sa kabilang dulo, malapit sa hagdan, nakatayong mag-isa si Maria Liza, yakap-yakap ang sarili. Ang mukha nito ay blanko, ngunit sa mga mata nito ay nababasa niya ang malalim na sakit. Adrian, halika rito. Ikwento mo naman kay Bianca ang tungkol sa bago nating project sa Cebu. Masayang sabi ni Doña Celia. Umiling si Adrian. Mama, gabi na. Kailangan na naming magpahinga. Nilapitan niya si Maria Liza at hinawakan ito sa braso. Halika na, mahal. Naramdaman niya ang marahang pagbawi nito ng braso. Malamig. Ang lamig na yon ay tila tumagos hanggang sa kaibuturan niya. Sumunod ito sa kanya paakyat ng hagdan ng walang imik. Pagpasok nila sa kanilang silid, doon nagsimula ang bagyo. Ano ang ginagawa niya dito, Adrian? Tanong ni Maria Liza, hindi na napigilan ang panginginig ng boses. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon, bakit sa anibersaryo pa natin? Hindi ko alam, Liza. Nagulat din ako. Sagot niya, hinubad ang kanyang coat. Nagulat? Pero parang tuwang-tuwa si mama mo na makita siya. At ikaw, hindi mo man lang siya sinabihan na umalis. Napabuntong hininga si Adrian. Pagod na siya. Ayaw na niya ng gulo. Liza, anong gusto mong gawin ko? Itaboy siya sa harap ng lahat ng bisita? Kaibigan lang siya, Liza. Huwag ka namang maging masyadong sensitibo. Ang huling mga salita ay tila isang malakas na sampal kay Maria Liza. Kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa sakit, naging purong di makapaniwala. Sensitibo? Ulit nito. Adrian, babae ako. At alam ko ang tingin ng isang babaeng may gusto sa asawa ng iba. Hindi na siya nakasagot. Humiga na lamang siya sa kama at tumalikod. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Maria Liza bago ito pumasok sa banyo. Sa gabing iyon, natulog silang magkatalikuran, isang malawak at malamig na espasyo ang namagitan sa kanila sa kama. Kinabukasan sinubukan ni Adrian na ayusin ang lahat. Nagising siya ng maaga para ipaghanda ito ng almusal, pero pagbaba niya, naroon na ang kanyang ina sa hapagkainan. Adrian anak, mabutit gising ka na, sabi ni Doña Celia. Kailangan nating mag-usap. Naupo siya sa tapat nito, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Tungkol kay Bianca, panimula ng ina. Alam kong naguguluhan ka, pero kailangan mong maintindihan, malaki ang utang na loob natin sa pamilya nila. Kung hindi dahil sa ama niya, matagal nang bumagsak ang kumpanya natin noon. Siya ang tumulong sa atin nung walang-wala tayo. Mama, alam ko po iyon, pero nakaraan na yon. Mahinang sagot ni Adrian. May asawa na po ako. At iyon na nga ang problema. Tumaas ang boses ni Doña Celia. Ang asawa mo ay walang ginawa kundi ipahiya tayo. Kagabi lang, sa harap ng mga kaibigan natin, para siyang basang sisiw na hindi alam ang gagawin. Samamantalang si Bianca, tignan mo siya, elegante, matalino. Iyon ang babaeng nararapat para sa pangalang Devila. Mama, tama na po. Pakiusap ni Adrian, kasabay ng pagdating ni Maria Liza sa kusina. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ni Maria Liza ang huling sinabi ng kanyang biyenan. Walang emosyong dumaan ito sa kanilang harapan. Kumuha ng isang basong tubig at tahimik na umakyat pabalik sa kanilang silid. Gusto siyang sundan ni Adrian pero pinigilan siya ng kanyang ina. Hayaan mo siya. Kailangan niyang matutunan ang lugar niya dito. Mariing sabi ni Doña Celia. Kinahapunan, habang nasa opisina, nakatanggap siya ng isang text message, isang lumang litrato nilang dalawa ni Bianca, kuha sa isang beach. Masaya sila, nagtatawanan. Ang kasunod na mensahe, naaalala mo pa ba ang mga araw na simple lang ang lahat? Miss our carefree days. Bumuntong hininga siya at binura ang mensahe. Ngunit ilang sandali pa, tumawag ito. Adrian, sorry sa abala.
Malambing na sabi ni Bianca sa kabilang linya. Nasa malapit lang ako sa opisina mo. Baka gusto mong magkape. May gusto lang akong ikwento. Bianca, I'm busy. Mabilis niyang sagot. Saglit lang please. Tungkol ito sa nangyari sa akin sa States. Kailangan ko lang ng kaibigang mapagsasabihan. Ang boses nito ay puno ng lungkot. Naalala niya ang kanilang pinagsamahan. Naging matalik silang magkaibigan bago naging magkasintahan. Dahil sa awa, pumayag siya. Sige, 15 minutes sa coffee shop sa baba. Ang 15 minuto ay naging 1 oras. Nakalimutan niya ang oras habang nakikinig sa mga kwento ni Bianca. Nang bumalik siya sa sarili, nakita niya ang 5 missed calls mula kay Maria Liza. Nag-text siya rito. Sorry mahal, in a meeting. Call you later. Isang maliit na kasinungalingan. Isang kasinungalingan na alam niyang magiging simula ng mas marami pang iba. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang tahimik ang buong bahay. Dumiretso siya sa kanyang home office para kunin ang ilang papeles. Habang hinahalongkat ang drawer, nahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang puting stick na may 2 pulang linya. Isang positive pregnancy test. Nanlaki ang kanyang mga mata. Magiging ama na siya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang sagot sa lahat ng problema nila. Ang pamilya nila ay lalaki. At sigurado siyang ito ang magiging tulay para magkasundo si Maria Liza at ang kanyang ina. Akmang pupuntahan niya si Maria Liza para bigyan ng yakap at halik para ipahayag ang kanyang kagalakan. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa driveway. Si Bianca. Nakalimutan niya. Nangako siyang ihahatid niya ito pauwi. Kanina sa coffee shop, umabot ang kwentuhan nila sa mga problema nito sa buhay at sa sobrang haba ng inuman ay nalasing ito. Pinilit niyang ihatid ito. Naramdaman niya ang pagtibok ng puso niya ng mabilis. Hindi ito maganda. Lalo lang gugulo ang lahat. Bumaba siya ng hagdan at naroon nga si Bianca, nakasandal sa kanyang sasakyan, mukhang lasing na lasing. Adrian, salamat sa paghatid. Bulong nito, halos hindi na makatayo. Ayos lang, Bianca. Halika na. Ihahatid na kita sa loob, sabi niya. Inalalayan ito. Alam niyang mali ang ginagawa niya, pero hindi niya maaaring iwanan si Bianca sa labas sa ganoong kalagayan. Dahan-dahan niyang inakay si Bianca papasok sa bahay. Umaasang tulog na si Maria Liza. Umaasang hindi nito makikita ang eksenang iyon. Umaasang makakaiwas siya sa isa pang gulo. Ngunit habang papasok sila sa sala, isang figura ang nakita niya na nakatayo sa dulo ng hagdan. Si Maria Liza. Ang liwanag mula sa labas ay bahagyang tumama sa mukha nito. Wala siyang makitang anumang emosyon. Walang galit, walang sakit, tanging isang blangkong tingin. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kitest. Ito ang gusto niyang ibalita sa kanya. Ang magandang balita na ito sana ang magbubuklod sa kanila. Pero ngayon, sa gabi ng kanilang anibersaryo, sa gabi na dapat ay puno ng pag-asa, narito siya. Inaalalayan ang kanyang ex-girlfriend na lasing. At nakita siya ni Maria Liza. Ang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi kanina ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pagsisisi. Ang bawat hakbang ni Adrian paakyat sa hagdan, habang inaalalayan si Bianca, ay parang pagpunit sa kanyang puso. Ang ngiti ni Adrian kanina na nakita niya sa salamin ng kanyang home office kasama ang positive pregnancy test, lahat ay naglaho. Napalitan ng isang eksenang hinding-hindi niya kailanman inasahan. Nakatayo siya sa dulo ng hagdan, nanginginig ang buong katawan. Hindi niya alam kung anong mas matindi. Ang sakit na naramdaman niya sa dibdib o ang pakiramdam na para siyang hangin lang, hindi nakikita. Nang makita siya ni Adrian, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito at ang pagsisisi, pero huli na ang lahat. Maria Liza.
Mahinang tawag ni Adrian. Nilampasan niya sila. Hindi niya ito tinignan. Dumiretso siya sa kusina, kumuha ng baso, at sinindihan ng ilaw. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, tiningnan niya si Bianca na halos hindi na makatayo, nakasandal kay Adrian. Ang puting bestida ni Adrian ay may mantsa ng lipstick ni Bianca. "Narito ka pa pala," mahina niyang sabi. Sapat lang para marinig nilang tatlo. Inilapag niya ang baso ng tubig sa mesa at sa halip na ibigay kay Bianca, inilagay niya ito sa harap ni Adrian. "Bigyan mo siya ng tubig. Alam kong kailangan niya." Hindi niya hinintay ang anumang sagot. Bumalik siya sa hagdan at sa bawat baitang na inaapakan niya, naramdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagising siya at wala si Adrian sa tabi niya. Bumaba siya at naabutan niya ito sa kusina, naghahanda ng almusal. Mayroong malaking buke ng bulaklak sa mesa. "Good morning, mahal," masayang bati ni Adrian. "Ipaghahanda kita ng agahan, narinig kong nagugutom ka." Tumingin siya sa mga bulaklak, saka kay Adrian. Alam niyang ito ang paraan nito para humingi ng tawad, pero ang sakit mula sa nakaraang gabi ay sariwa pa rin. "Salamat," tipid niyang sabi. Naupo siya. Naging awkward ang kanilang almusal. Walang nagsasalita. Hanggang sa magsalita si Adrian. "Maria Liza," panimula nito. "Tungkol kagabi, humihingi ako ng tawad. Hindi ko sinasadya. Lasin ume..." "Adrian, sapat na." Putol niya sa sasabihin nito. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang handbag at naglabas ng isang maliit na puting stick, ang positive pregnancy test. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng mga bulaklak. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang mukha nito ay nagliwanag at nakita niya ang muling pagbalik ng saya sa mga mata nito. Maria Lisa?" Bulong nito. Tila hindi makapaniwala. "Totoo ba yan?" Tumango siya. "Oo, Adrian. Magiging tatay ka." Biglang tumayo si Adrian at niyakap siya ng mahigpit. "Salamat. Mahal. Ang pinakamagandang balita ito. Mahal na mahal kita." Naramdaman niya ang init ng yakap nito, ang muling pagtibok ng pag-asa sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, halos makalimutan niya ang lahat. Ang pag-asa na ito ang magbubuklod sa kanila, na ito ang magpapagaling sa lahat ng sugat. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho nang bumaba si Doña Celia. "Anong kaguluhan ito sa umaga?" Mataray na tanong nito. "Mama, magandang balita po. Magiging lolo na po kayo," masayang sabi ni Adrian. Tumingin si Doña Celia sa pregnancy test sa mesa. Hindi man lang sumilay ang nangiti sa mga labi nito. Sa halip, lalong kumunot ang noo. "Sigurado ba kayong kay Adrian yan, Maria Lisa?" Diretsong tanong nito. "O ginagamit mo lang ang bata para masigurado ang lugar mo dito sa pamilya namin?" Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Sa lahat ng oras, sa lahat ng tao, bakit ngayon pa? Bakit sa harap pa ni Adrian? "Mama!" sigaw ni Adrian. "Anong mama? Ang sa akin lang ay nagtatanong. Hindi mo ba nakikita, Adrian? Sa lahat ng nangyari, bigla siyang mabubuntis? Hindi kaya?" Hindi na nito tinapos ang sasabihin, ngunit ang kahulugan ay malinaw. Sa mga sandaling iyon, ang pintuan sa likod ng kusina ay bumukas. Si Bianca. Mukhang kakagising lang. Nakita nito ang pregnancy test. Nakita nito ang saya sa mukha ni Adrian. Nakita nito ang galit at pagdududa sa mukha ni Doña Celia. At nakita niya ang unti-unting paglaho ng kulay sa mukha ni Bianca. Isang tingin ang ibinigay ni Bianca kay Maria Liza. Isang tinging puno ng matinding paninibugho at pagkapuot. Ang ngiti nito ay tila naglaho at napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. "Ay, magandang balita pala." Pilit ng ngiti ni Bianca. "Congratulations."
Ngunit sa boses nito, walang bahid ng pagbati, tanging banta. Anong ibig mong sabihin na hindi kaya? Narinig ni Doña Celia ang boses ni Adrian, puno ng galit. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Maria Liza at sa stick na nakalagay sa mesa. Buntis. At sa ganoong panahon pa, hindi niya maintindihan bakit hindi siya masaya. Dahil alam niya na ang pagdating ng batang yon ay hindi magiging solusyon sa problema, kundi simula ng mas malaking gulo. Para sa kanya, isang panganib si Maria Liza, isang simpleng babae mula sa probinsya na hindi karapat-dapat sa pangalang De Villa. Hindi niya hahayaan na dungisan nito ang reputasyon ng kanilang pamilya. Mama, hindi mo maaaring sabihin iyon sa kanya, sabi ni Adrian. Anong hindi? Hindi ba totoo? Hindi naman tayo sigurado kung sino ang ama ng batang yan. Nagtaas na ng boses si Doña Celia. Bago pa man makasagot si Adrian, tumalikod si Maria Liza at mabilis na umakyat sa hagdan. Hindi siya nagsalita, ngunit ang pagtalikod nito ay mas masakit pa sa anumang salita. Mama, sumusobra na kayo, sigaw ni Adrian. Huminga siya ng malalim. Adrian, umakyat ka na. Mag-usap tayo mamaya. At pag-alis ni Adrian, tiningnan niya si Bianca. Tahimik lang itong nakatayo. Pero sa mga mata nito ay nakita niya ang apoy ng paninibugho. Ang parehong apoy na nararamdaman niya sa puso niya. Bianca, halika rito. Mahina niyang sabi. Lumapit si Bianca at naupo sa tapat niya. Tita, hindi ko maintindihan. Bakit kailangan mangyari ito? Hindi ko rin maintindihan, sagot niya. Pero may plano ako at kailangan ko ang tulong mo. Ikinuwento niya kay Bianca ang tungkol sa utang na loob ng kanilang pamilya sa mga magulang nito. Kung paano sila nailigtas mula sa pagkabangkarote. Kung paano niya pinangarap na si Bianca ang magiging asawa ni Adrian ang magdadala ng kanilang pangalan. Kaya ko pa ring ayusin ito, Bianca, sabi niya. Pero kailangan nating magtulungan. Gusto mong bumalik sa buhay ni Adrian, hindi ba? Tumango si Bianca at sa mga mata nito ay nakita niya ang matinding kagustuhan. Kung ganoon, patuloy ni Doña Celia, kailangan mong maging matalino. Hindi natin pwedeng gawing direkta ang pag-atake. Kailangan natin siyang pahirapan. Dahan-dahan, hayaan nating siya mismo ang umalis. Ngumiti si Bianca. Isang ngiting matamis, pero may bahid ng dilim. Ano po ang gusto niyong gawin ko, tita? Kailangan mong maging mas maganda, mas matalino, mas kaakit-akit kaysa sa kanya. Kailangan mong ipakita kay Adrian kung ano ang nawala sa kanya. At kailangan nating ipaalam sa lahat na hindi siya karapat-dapat para sa posisyon niya. Kinagabihan, nakatanggap si Doña Celia ng tawag mula kay Bianca. Tita, mayroon po akong problema, mahina nitong sabi. May malaki po akong utang sa kasino sa Macau. Hinahanap na po ako ng mga tao doon. Kailangan ko po ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celia. Ano? Sorry po, tita. Hindi ko po sinasadya. Pero kung hindi po ako makabayad, baka pati po kayo ay madamay. Bumuntong hininga si Doña Celia. Isang malaking gulo ito. Ngunit isa rin itong pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Bianca. Tutulungan kita, sabi ni Doña Celia. Pero may kapalit. Kailangan mong gawin ang lahat ng sasabihin ko. At kailangan mong siguraduhin na si Adrian ay mapupunta sa'yo. Naiintindihan mo? Opo, tita. Masayang sagot ni Bianca. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat. Nanginginig ang kanyang kamay habang ibinababa ang telepono. Alam niyang nagsisimula na ang isang labanan. Isang labanan kung saan kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang sakta ng damdamin ng isang inosenteng babae. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Kinabukasan, sa isang social gathering, nakita ni Doña Celia ang pagkakataon.
Mayroon doong isang influential businessman, si Mr. Ramos, na may malaking investment sa kumpanya ni Adrian. Nilapitan niya si Mr. Ramos at sinimulang siraan si Maria Liza. Alam mo ba, Mr. Ramos? Panimula ni Doña Celia. Mabuti na lang at hindi ka pa nakikilala ang asawa ng anak ko. Hindi siya bagay sa Divilla. Galing lang sa probinsya, walang pinag-aralan. Alam mo naman ang mga ganon, mahirap pagkatiwalaan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Mr. Ramos. Talaga? Sayang naman. Akala ko pa naman. Ngumiti si Doña Celia. Ito ang simula. Kailangan niyang tiyakin na walang magandang salita ang lalabas sa bibig ng kahit sino tungkol kay Maria Liza. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nakita niya si Yaya Esther, ang matandang kasambahay na matagal na sa kanila, na naglilinis sa sala. Mukha itong balisa. May problema ba, Yaya? Tanong niya. Wala po, Doña Celia. Mabilis na sagot nito, ngunit nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naroon ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang merong itinatago si Yaya Esther. Sa kusina, narinig niya ang malakas na tawanan nina Adrian at Bianca. Nagkukwentuhan sila at parang nawawala na naman ang lahat ng problema. Hayaan mo na, anak. Yan ang tama. Si Bianca ang makakapagpasaya sa'yo. Bulong niya sa sarili. Narinig ko po ang usapan ni Bianca sa telepono. Doña Celia? Isang mahinang boses ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Yaya Esther. Nakatayo ito sa likod niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong sinasabi mo? May malaki po siyang utang. Mga masasamang tao po ang humahanap sa kanya, pero wala po akong karapatang makialam. Sabi ni Yaya Esther. At saka ito umalis. Iiwan si Doña Celia na nag-iisip. Nag-isip siya. Ang utang ni Bianca. Ang kanyang sariling plano. Nagsasama ang lahat ng ito. Ito ang perpektong sitwasyon. Pagdating ni Adrian sa bahay kinagabihan, nakita niya ito na bumubuntong hininga. May problema ba, anak? Tanong niya. Nabalitaan po ni Mr. Ramos na buntis si Maria Liza at nagtanong-tanong po siya tungkol sa kanya. Sabi ni Adrian. Tapos sabi niya, parang may di raw po siya magandang naririnig. Alam ni Doña Celia kung saan galing ang hindi magandang naririnig na yon. Ngumiti siya sa loob-loob niya. Ang kanyang plano ay gumagana. Hayaan mo na yon, Adrian, sabi niya. Ang importante, alam mo ang totoo. At alam kong matalino ka para malaman kung sino ang dapat mong paniwalaan. Ang mga salita ni Doña Celia noong umaga ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Ngayon, sa bawat haplos niya sa kanyang tiyan, naramdaman niya ang kaba. Totoo nga ba ang sinasabi nito? May karapatan ba siyang maging masaya? Lumipas ang mga araw at ang bahay na dati ay tila isang palasyo ay naging isang malamig na bilangguan. Naging mas madalang ang pag-uusap nila ni Adrian. Kung dati ay may matamis na, "Good morning, mahal," at "Kumain ka na ba?" Ngayon ay puro katahimikan na lang. Kada gabi, pagdating ni Adrian mula sa opisina, lagi niyang naririnig ang tawanan nito, kasama si Bianca mula sa sala. Ang ingay na yon ay parang patalim na, dahan-dahang naghiwa sa kanyang puso. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa sala, nagulat siya nang bumaba si Adrian. Maria Liza, mag-usap tayo, malamig na sabi nito. Umupo siya sa sofa, pinipigilan ang nanginginig na mga kamay. Ano itong naririnig ko mula kay Mr. Ramos? Tanong ni Adrian. Bakit mo raw sinabi sa kanya na naghihirap tayo noon at kaya lang ako nakapagpatayo ng kumpanya ay dahil sa pera ng pamilya mo? Nanlaki ang mga mata ni Maria Liza. Ano? Hindi totoo yan, Adrian. Kailanman hindi ko sasabihin ang ganoong bagay. Talaga? Pero ang sabi niya, ikaw mismo ang nagkukwento sa kanya tungkol sa mga pinagdaanan mo. Mariing sabi ni Adrian, puno ng pagdududa ang boses. Ang sabi niya,
Masyado ka raw nagmamayabang. Nagmamayabang? Adrian, kilala mo, hindi ako ganoon. Nanginig ang kanyang labi. Posible bang may nagsumbong lang sa kanya ng kasinungalingan? Pero bakit ikaw ang pinupuntirya, Maria Liza? Hindi ba't dapat ay maging mas maingat ka? Dinadala mo ang apelyidong De Villa sa Mida Mambing, sabi ni Adrian, at sa mga salitang iyon ay naririnig niya ang boses ni Doña Celia. Hindi na siya nakasagot. Ang sakit ay tila tumusok sa pinakaloob ng kanyang kaluluwa. Ang asawa niya, ang taong nangakong poprotektahan siya, ngayon ay hindi siya pinaniniwalaan. Adrian, hindi ko alam kung bakit may gumagawa niyan. Pero totoo, hindi ko sinabi ang mga bagay na yon. Pakiusap niya at naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Mahal, maniwala ka sa akin. Ngunit umiling si Adrian. Liza, pagod na ako. Pagod na ako sa mga gulo. Sana maintindihan mo, kailangan mong matutunan ang lugar mo dito. Hindi lang ito tungkol sa atin. Tungkol ito sa negosyo, sa reputasyon ng pamilya. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa lang akong masama ng mama mo at ni Bianca sa harap mo. Umiiyak na, sabi ni Maria Liza. Biglang tumayo si Adrian, puno ng galit. Tama na, Maria Liza. Bakit ba lagi mong sinisisi ang mama ko at si Bianca? Hindi ba't ikaw ang may problema? Ikaw ang masyadong sensitibo. Laging gumagawa ng gulo. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang pinakamasakit ay ang mga huling salita ni Adrian. Laging gumagawa ng gulo. Ayoko na, sigaw ni Adrian. Pagod na ako. Sana ay hindi na lang kita nakilala. Sana ay nakinig na lang ako sa mama ko. Pagkasabi niyon, padabog na itong umalis. Iniwan siyang nakaupo roon, tulala. Ang mga salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sana ay hindi na lang kita nakilala. Napakasakit. Napakasakit. Pakiramdam niya ay may bumagsak sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos hindi na siya makahinga. Hinaplos niya ang kanyang tiyan kung saan lumalaki ang kanilang anak. Para sa kanya, para sa anak niya, kailangan niyang magpakatatag. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina sa probinsya, ngunit nang marinig niya ang boses nito, hindi niya magawang sabihin ang lahat ng pinagdadaanan niya. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Ayos lang po ako, ma. Masaya po ako dito. Pilit niyang ngiti habang ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa kanilang silid, nakita niya si Bianca na dumadaan sa harap ng pintuan. Ang nangiti nito ay puno ng pagkasatisfy. Maria Liza, tawag nito. Mag-ingat ka. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng isang taong desperado. Ang mga salita nito ay tila isang babala. Isang babalang hindi niya maintindihan, ngunit nagdulot ng mas matinding kaba sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang umiinom siya ng kanyang prenatal vitamins, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Amoy gamot ang mga capsules, hindi tulad ng dati. Nag-alinlangan siya, pero inisip niyang baka nagbago lang ng brand. Ininom niya ang vitamin at kinabukasan, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Sumakit din ang kanyang tiyan. Napakasensitibo ko lang siguro, naisip niya. Baka dahil ito sa pagbubuntis, ngunit sa mga sumunod na araw, lalo siyang naging mahina. Ang sakit sa kanyang dibdib ay lalong lumala. Ang kanyang puso ay tila may mabigat na pumipiga. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala, nakita niya si Bianca na papalabas mula sa kanilang silid. May dala itong maliit na bote na tila familiar sa kanya. Iyon ang bote ng vitamins ko. Nagulat si Maria Liza. Bakit nasa kanya ang bote ng vitamins niya? Lalo siyang kinabahan. Subalit bago pa man niya matanong, dali-dali nang umalis si Bianca. Naramdaman niya ang matinding pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi ito tama. Hindi ito maayos.
Puno ng pagsisisi si Adrian pagkatapos ng pag-aaway nila ni Maria Liza. Ngunit ang kanyang galit ay mas matindi pa rin kaysa sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Ang mga salita ng kanyang ina at ang mga insinuasyon ni Bianca ay bumalot sa kanyang isipan. Ang sabi ni Mr. Ramos, ang mga tingin ng ibang tao. Hindi niya masikmura, hindi niya kinakausap si Maria Liza. Sa halip, sa tuwing umuuwi siya mula sa trabaho, dumidiretso siya sa sala kung saan naroon si Bianca. Masarap kausap si Bianca, parang dati lang. Ang tanging problema niya ay ang kanyang ina na laging nagbibigay ng matalim na tingin kay Bianca. Huwag mong kalimutan ng usapan natin. Bulong ng ina niya minsan nang mapansing masyado na siyang nagiging komportable kay Bianca. Alalahanin mo ang utang. Isang hapon, may dumating na bagong order ng supplies sa kumpanya. Si Adrian ang responsable sa pag-aproba ng mga order. Ngunit nang tiningnan niya ang listahan, may isang item na nakakagulat. Isang malaking batch ng isang uri ng chemical additive na hindi naman nila ginagamit. Anong ito? Tanong niya sa kanyang sekretarya. Iyan po ang order ni Miss Bianca. Sabi niya po ay gagamitin daw po sa bagong formulation ng produkto. Sagot ng sekretarya. Bagong formulation? Hindi ko yan alam. Bulong ni Adrian sa sarili. Pinaghihinalaan niya si Bianca. Ito na siguro ang dahilan kung bakit ito malapit sa kanilang kumpanya. Nang gabing iyon, dumiretso siya sa bahay ni Bianca. Kailangan niyang malaman kung ano ang ginagawa nito. Adrian, napasyal ka? Gulat na tanong ni Bianca. Ano yung chemical additive na in-order mo sa kumpanya? Diretsong tanong niya. Nagulat si Bianca. Anong sinasabi mo? Huwag kang magkunwari, Bianca. Nakita ko ang order. Anong balak mo? Huminga ng malalim si Bianca. Okay, sasabihin ko sa'yo ang totoo. May malaki akong utang. Ginagamit ko lang ang pangalan ng kumpanya mo para mag-order ng mga bagay na pwede kong ibenta para pambayad sa utang ko. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ano? Bakit mo ginagawa yan, Bianca? Pinapahamak mo ako. Sorry, Adrian. Wala akong choice. Ginagawa ko lang ito para mabuhay. Umiiyak na, sabi ni Bianca. Kailangan ko lang ng tulong mo. Sa mga sandaling iyon, ang galit niya kay Bianca ay unti-unting napalitan ng awa. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa utang na loob at pakiramdam niya, responsibilidad niyang tulungan si Bianca. Sige, tutulungan kita, mahina niyang sabi. Pero itigil mo na ito. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng kumpanya. Salamat, Adrian, salamat. Niyakap siya ni Bianca ng mahigpit. Ngunit sa yakap na yon, mayroong kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagdududa. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nakita niya si Maria Liza na nakaupo sa sala. Tahimik. Gusto niyang kausapin ito, pero napigilan siya ng kanyang pagod at galit. Tumawag ang ina niya. Adrian, may balita ako. Alam kong may pinagdadaanan ka. Dapat ay tapusin mo na ang lahat sa Maria Liza na yan. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila langis sa apoy ng kanyang galit. Lumapit siya kay Maria Liza. Ano na naman ito, Maria Liza? Tanong niya, puno ng galit. Narinig ko na naman na may sinabi ka raw kay Mr. Santos tungkol sa financial status ng kumpanya. Nagulat si Maria Liza. Ano? Hindi totoo yan, Adrian. Hindi ko kilala si Mr. Santos. Huwag ka nang magsinungaling, Maria Liza. Pagod na ako sa mga palusot mo. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Alam ko kung sino ka. Hindi ka bagay sa akin. Ang totoo, sana ay hindi na lang kita nakilala. Lalo lang gugulo ang buhay ko dahil sa'yo. Sana ay nakinig na lang ako sa mama ko. Ang mga salitang yon ay lumabas mula sa kanyang bibig nang walang pagpipigil. Ngunit pagkasabi niya ng mga iyon, nakita niya ang mukha ni Maria Liza. Walang buhay, walang emosyon, tanging sakit na hindi niya maintindihan. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, tinalikuran niya ito at umalis.
Padabog niyang isinara ang pinto. Iniwan niya si Maria Liza na nag-iisa. Nang gabing iyon, bumalik siya sa bahay na lasing na lasing. Ang kanyang isip ay puno ng galit, pagsisisi at pagkalito. Nang makarating siya sa sala, nakita niya si Maria Liza na nakahiga sa sahig. Maria Liza, mahina niyang tawag, ngunit hindi ito sumasagot. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang hininga ay mahina. Lumapit siya rito at naramdaman niya ang malamig na balat nito. "Maria Liza, gisising!" sigaw niya, ngunit walang tugon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinukot niya ang kanyang cellphone. "Tulong! May nangyari sa asawa ko!" Puno ng takot at pagkabigla ang bawat galaw ni Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaalalayan niya si Maria Liza. Ang huling mga salitang sinabi niya rito ay umalinggaw-ngaw sa kanyang isipan. Parang paulit-ulit na hampas ng kampana ng pagsisisi. "Maria Liza, gising!" Paulit-ulit niyang tawag habang pilit na ginigising ang asawa. Ngunit tanging mahinang hininga lamang ang naririnig niya. Dumating ang ambulansya sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga paramedic ay mabilis na kumilos. Nakatingin lamang si Adrian sa kanila. Tulala. Hindi niya masikmura ang katotohanang siya ang may kasalanan. "Adrian, ano niyong nangyari?" Gulat na tanong ni Doña Celia na bumaba mula sa kanyang silid, sinusundan ni Bianca. "Si Maria Liza, ma. Hinimatay po." Mahina niyang sagot, halos hindi na makapagsalita. "Ano?" sigaw ni Doña Celia. "Anong nangyari sa kanya? Hindi ba't dapat ay inaalagaan mo siya?" Ang mga salita ng kanyang ina ay tila nagdagdag ng bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya masikmura ang pagpuna. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang kay Maria Liza. Dinala nila si Maria Liza sa ospital. Sumunod si Adrian sa kanila habang ang kanyang ina at si Bianca ay sumakay sa isa pang sasakyan. Sa emergency room ang lahat ay gulo. Mga nurse na tumatakbo. Mga doktor na abala. Si Adrian ay naupo lamang sa upuan, nanginginig ang buong katawan. Dumating ang kanyang ina at si Bianca. "Ano na ang balita, Adrian?" tanong ni Doña Celia, puno ng pag-aalala. "Ayos lang ba siya? Ang apo ko?" "Hindi ko pa po alam, ma," sagot niya, habang nakatingin sa nakasarang pinto ng emergency room. Lumapit si Bianca at hinawakan siya sa balikat. "Huwag kang mag-alala, Adrian. Malakas si Maria Liza at sana maging ayos ang lahat." Ang mga salita ni Bianca ay parang pampalubag loob, ngunit sa kanyang puso, naroon pa rin ang isang matinding takot. Ilang minuto ang lumipas na tila mga oras. Isang doktor ang lumabas mula sa emergency room. "Ikaw ba ang asawa ni Miss Maria Liza de Villa?" tanong ng doktor. Tumayo si Adrian. "Ako po, Doc." "Kailangan nating mag-usap," seryosong sabi ng doktor. "Hindi maganda ang sitwasyon niya at ng inyong magiging anak." Naramdaman ni Adrian ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Pumasok sila sa isang pribadong silid. Ang pasyente ay nagkaroon ng severe stress-induced cardiomyopathy. Paliwanag ng doktor. Sa madaling salita, ang kanyang puso ay labis na naapektuhan ng matinding stress. Maaari itong maging sanhi ng paghina ng puso at posibleng pagkabigo. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. "Ano po? Stress?" "Oo. Ang matinding emotional at mental stress ay maaaring magdulot ng pisikal na pinsala sa puso, lalo na sa mga buntis. Napakahalaga ng kapayapaan ng loob sa kanilang kalagayan." Ang mga salita ng doktor ay parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang puso. Stress. Ang stress na yon ay galing sa kanya. Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kilos, sa kanyang pagpapabaya. "May posibilidad po bang makarecover siya?" tanong niya. Nanginginig ang boses. "Ginagawa namin ang lahat, ngunit kritikal ang kalagayan niya at ang bata may mataas na posibilidad na maapektuhan din." Lumabas si Adrian mula sa silid ng doktor, tulala. Naroon ang kanyang ina
at si Bianca naghihintay. Adrian, anong sabi ng doktor? Tanong ni Doña Celia. Stress, mahina niyang sabi. Sobrang stress, kaya naapektuhan ang puso niya. Pati ang bata, posibleng maapektuhan. Nagulat ang kanyang ina at nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Bianca. Pero Adrian, panimula ni Bianca, hindi ba't may sakit na siya noon? Hindi ba't mahina talaga ang katawan niya? Hindi, sigaw ni Adrian. Wala siyang sakit. Ayos lang siya bago ang lahat ng ito. Tayo ang may kasalanan. Sa mga sandaling iyon, may lumapit sa kanya. Si Yaya Esther, ang matandang kasambahay, ay mukhang pagod at balisa. Sir Adrian, mahina nitong sabi, may gusto po akong sabihin sa inyo. Ano po yon, Yaya? Tanong ni Adrian, puno ng pagdududa. Kagabi po, bago po mahimatay si Ma'am Liza, nakita ko po si Ma'am Bianca na lumalabas mula sa silid nila. May dala po siyang bote ng vitamins ni Ma'am Liza. Mahinang sabi ni Yaya Esther. Tapos po, may nakita po akong isa pang bote, itinago po ni Ma'am Bianca sa isang halaman. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ano? Inabot ni Yaya Esther sa kanya ang isang maliit na bote. Ito ang bote ng prenatal vitamins ni Maria Liza. Ngunit nang tiningnan niya ang label, may kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang karaniwang vitamins na binibili niya. Pero sir, hindi po ito ang orihinal. Patuloy ni Yaya Esther. Kasi po, kinutuban po ako. Kaya po binalik ko po ang totoong vitamins ni Ma'am Liza sa kanyang mesa. Ang bote pong ito, yan po ang pinalit ni Ma'am Bianca. Hindi ko po alam kung bakit, pero may kutob po ako na masama ang hangarin niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang bote. Hindi ito nakalalason. Pero ang intensyon ni Bianca, bigla siyang naalala. Ang chemical additive na in-order ni Bianca sa kumpanya. Hindi ba't iyon ang sinabi ni Bianca na gagamitin niya sa kanyang mga produkto? Doc, sigaw niya. Pwede po bang pakitingnan ito? Itong vitamins na ito? Kinuha ng doktor ang bote at tiningnan. Ano? Tanong ni Doña Celia. Ano ang ibig mong sabihin, Yaya Esther? Narinig ko po ang usapan ni Ma'am Bianca sa telepono. Doña Celia, sabi ni Yaya Esther, tungkol po sa utang niya at sa pagkuha ng ari-arian ninyo. At po, tungkol po sa pagpapatalsik kay Ma'am Liza. Natahimik ang lahat. Ang mukha ni Doña Celia ay namutla. At si Bianca, tila natulala. Iiyan lang ang aking kutob po, sabi ni Yaya Esther. Hindi ko po kayang makita na sinasaktan si Ma'am Liza, lalo na't dala-dala po niya ang apo ninyo. Isang yugto ng katahimikan, bumalik ang doktor na may dalang papel. Napatunayan na po namin na ito ay isang pampahina ng katawan at may sangkap na kayang magdulot ng stress sa puso. Kung ito ay naibigay kay Ma'am Liza, lalong mapapahamak ang kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi ito direktang lason, pero ito ang dahilan kung bakit niya naramdaman ang sakit sa dibdib. Ito ang magiging sanhi ng kanyang stress-induced cardiomyopathy. Tumingin siya kay Bianca. Ikaw ang may gawa nito, Bianca? Ngunit bago pa man makasagot si Bianca, isang nurse ang lumabas mula sa emergency room, hiningal na hiningal. Doktor, bilis po, ang pasyente nag-cardiac arrest. Tamatida. Ang mga salitang nag-cardiac arrest ay tila kidlat na tumama sa isip ni Adrian. Naglaho ang lahat ng galit at pagkalito. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay purong takot. Isang takot na bumalot sa kanya, nagpapalabas ng lamig sa kanyang mga buto. Maria Liza! Sigaw niya akmang susugod sa emergency room. Ngunit pinigilan siya ng mga nurse. Sir, kailangan niyo pong manatili dito. Ginagawa na po namin ang lahat, sabi ng isang nurse. Nakatingin lamang siya sa nakasarang pinto, kung saan naroon ang kanyang asawa, nakikipaglaban para sa kanyang buhay at para sa buhay ng kanilang anak. Bumagsak siya sa upuan, ang kanyang ulo ay nakayuko sa kanyang mga kamay. Lalo niyang naramdaman
Ang bigat ng pagsisisi. Ang bawat salitang sinabi niya kay Maria Liza, ang bawat pagdududa, ang bawat pagpapabaya, lahat ay bumalik at tila nagiging mga patalim na sumasaksak sa kanya. Sana ay hindi na lang kita nakilala. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngayon ay may kasamang malalim na kirot. Paano niya nasabi ang mga iyon? Paano niya nagawang saktan ang babaeng nagbigay sa kanya ng pinakamagandang regalo, ang kanilang magiging anak? Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Bianca. Ang mukha nito ay namumutla at ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, puno ng takot. Adrian, hindi ko sinasadya. Bulong ni Bianca. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Adrian, tumayo at hinawakan ito sa braso. Ikaw ang may gawa nito. Anong ibig mong sabihin sa mga vitamins na yan at ang chemical sa opisina? Hindi nakasagot si Bianca. Lumapit si Doña Celia. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkabigla. Bianca, ano itong sinasabi ni Adrian? Tanong ni Doña Celia. Totoo ba yan? Totoo ba ang mga sinabi ni Yaya Esther? Tita, hindi po. Pilit na sagot ni Bianca. May kasalanan lang po ako kay Adrian. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Muling sigaw ni Adrian. Halos patayin mo ang asawa ko, Bianca. Halos patayin mo ang anak ko. Ang mga salita niya ay tila bumalik sa kanya. Mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang ama ay namatay sa atake sa puso. At ngayon, si Maria Liza. Isang matinding sigaw ang narinig niya mula sa emergency room. At pagkatapos, katahimikan. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at lungkot. Doc, ano po ang balita? Nanginginig na tanong ni Adrian. Huminga ng malalim ang doktor. Naibalik po namin ang tibok ng kanyang puso. Ngunit nananatili pa rin po siyang kritikal. At ang bata, kailangan nating ipanalangin ng milagro. Bumagsak si Adrian sa upuan. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Ito na ang parusa niya. Doc, sabi niya, inabot ang bote ng vitamins. Ang vitamins po na ito. May kinalaman po ba ito sa nangyari sa kanya? Tiningnan ng doktor ang bote. Kung ito nga ang nakuha namin sa lab at ito ang ipinainom sa kanya, mas nagpapalala po ito ng kanyang kondisyon. Bagaman hindi ito direktang nakalalason, ang sangkap nito ay nagdudulot ng matinding pagkapagod at pagbigat ng puso. At sa isang buntis na may stress-induced cardiomyopathy, maaari itong maging sanhi ng paghina ng kanyang kondisyon. Ang mga salita ng doktor ay naglinaw sa lahat, hindi diretsong lason, ngunit ito ang giam-tok na dahilan kung bakit tuluyang bumigay ang puso ni Maria Liza at ang stress na galing sa kanya. Mama, mahina niyang tawag sa kanyang ina. Narinig mo? Narinig mo ang lahat? Hindi siya mahina. Hindi siya may sakit. Tayo ang dahilan ng lahat ng ito. Tiningnan niya ang kanyang ina. Ang matigas na mukha nito ay unti-unting lumambot at sa mga mata nito, nakita niya ang bahid ng pagsisisi. Hindi ko akalain, mahina nitong bulong. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Wala kang alam, Adrian, sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Kung hindi dahil sa kanya, sana ay tayo ang magkasama. Sana ay hindi ako maghihirap ngayon. Kaya ka pala gumawa ng gulo? Dahil sa utang mo? Tanong ni Adrian. Tumango si Bianca. Oo, alam mong kailangan ko ng pera. At ikaw lang ang pag-asa ko. Adrian, hindi mo kailangang maniwala sa kanya. Sabi ni Doña Celia. Niloloko ka lang niya. Talaga po ba, Mama? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. O ikaw ang lumuloko sa akin? Sa amin? Sa lahat ng nangyayari dito? Masaya ka ba na halos mawalan ako ng asawa at anak?
Dahil sa mga sinabi mo, sa mga ginawa mo, sa pagtatanggol mo sa kanya. Ang kanyang mga salita ay tumago sa kaibuturan ng puso ni Doña Celia. Nanahimik ito at ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ina na umiiyak. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi sapat para burahin ang sakit. Adrian, sorry, nimbulong ni Bianca at pagkatapos ay tumakbo ito palayo, papalabas ng ospital. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa pintuan ng emergency room. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Yaya Esther. Sir, kailangan niyo pong magpakatatag para kay Ma'am Liza, para sa apo ninyo. Sabi ni Yaya Esther, kailangan kayo ni Ma'am Liza. Sa mga sandaling iyon, alam niya na kailangan niyang ayusin ang lahat. Kailangan niyang lumaban. Hindi lang para kay Maria Liza, kundi para sa kanilang anak at para sa kanyang sarili. Naramdaman niya ang unti-unting pagbangon ng kanyang kalooban. Ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi niya aayusin ito, mawawala sa kanya ang lahat. Hindi ko hahayaan na mangyari ito. Bulong niya sa sarili, puno ng determinasyon. Hinding-hindi na. Puno ng determinasyon ang bawat hakbang ni Adrian. Hindi na siya ang Adrian na duwag at sunod-sunuran sa kanyang ina. Ang Adrian na nakatayo ngayon ay isang taong handang ipaglaban ang kanyang pamilya, kahit ano pa man ang mangyari. Sa loob ng emergency room, patuloy ang laban para sa buhay ni Maria Liza. Si Adrian ay nasa labas, nakatingin sa salamin, nagdarasal. Adrian, mahinang tawag ni Doña Celia. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang matigas nitong mukha ay tila lumambot at ang mga mata nito ay puno ng luha. Anak, humihingi ako ng tawad, sabi ni Doña Celia. Hindi ko akalain na naaabot sa ganito. Bulag ako sa galit at sa nakaraan. Patawarin mo ako, anak. Hindi sumagot si Adrian. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay puno ng sakit at hinanakit. Mama, ang apo mo, ang asawa ko, halos mawala sila dahil sa atin. Sana ay mas maaga kang nagising. Alam ko, anak. Alam ko. Umiiyak na, sabi ni Doña Celia. Hindi ko na alam ang gagawin. Ako ang gagawa, mariing sabi ni Adrian. Ako ang maglilinis ng gulong ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang kaibigang pulis, si Detective Reyes, na dati niyang nakasama sa ilang negosyo. Detective Reyes, kailangan ko ng tulong mo. Seryoso niyang sabi. Kailangan mong imbestigahan si Bianca. Lahat ng koneksyon niya sa akin, sa kumpanya, at sa mga utang niya. Kailangan kong malaman ang lahat ng kanyang ginawa. Agad namang sumagot si Detective Reyes. Walang problema, Adrian. Ipapadala ko ang team ko. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Adrian mula sa ospital. Kailangan niyang harapin si Bianca. Hindi niya hahayaan na makatakas ito. Nang makarating siya sa condo unit ni Bianca, nakita niya itong nagmamadaling nag-iimpake ng mga gamit. Saan ka pupunta, Bianca? Tanong na niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Nagulat si Bianca. Adrian? Anong ginagawa mo dito? Huwag kang magkunwari, Bianca. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa mga utang mo, sa mga pinapahamak mo sa akin, at sa pagpapahamak mo kay Maria Liza. Sigaw niya. Hindi totoo yan. Pilit na depensa ni Bianca. Ngunit naglabas si Adrian ng isang folder. Ito ang mga ebidensya, Bianca. Ang mga transaksyon mo sa kumpanya, ang mga order mo ng chemical, at ang patunay na ikaw ang nagpalit ng vitamins ni Maria Liza. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Paano? Paano mo nalaman? Mayroon akong mga kaibigan, Bianca, at hindi ka makakatakas sa ginawa mo, maring sabi ni Adrian. Kailangan mong pagbayaran ng lahat. Biglang kinuha ni Bianca ang isang kutsilyo mula sa mesa. Huwag kang lumapit, Adrian. Kung hindi ka sa akin, wala kang iba.
Bianca, ibaba mo iyan, sabi ni Adrian. Hindi mo na ako maloloko. Pilit na lumapit si Bianca, akmang sasaksakin siya. Ngunit bago pa man mangyari iyon, sumugod ang mga pulis. Dumating si Detective Reyes, Bianca de Guzman. Ikaw ay inarestado sa kasong panggugulo, pandaraya at tangkang pagpatay, sabi ni Detective Reyes. Nakita niya ang pagbagsak ng kutsilyo sa sahig at ang pagbagsak ng loob ni Bianca. Hindi! Adrian, tulungan mo ako! Sigaw ni Bianca habang inilalagay sa kanya ang posas. Wala ka nang magagawa, Bianca? Sabi ni Adrian. Ang hustisya ang mananaig. Pagkatapos ng lahat, bumalik si Adrian sa ospital. Dumiretso siya sa silid ng kanyang ina. Mama, nagawa ko na, sabi niya. Nakahuli na si Bianca. Ngunit hindi sumagot si Doña Celia. Nakaupo lamang ito sa tabi ng bintana. Tahimik na umiiyak. Mama, lumapit siya at naupo sa tabi nito. Magsisimula tayo ulit. Pero sa pagkakataong ito, tayo na ang magdedesisyon. Walang utang na loob, walang anuman. Tumingin sa kanya ang ina, ang mga mata ay puno ng lungkot. Anak, hindi ko alam kung paano ka mapapatawad. Ang apo ko, ang asawa mo, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Mama. Kailangan mong humingi ng tawad kay Maria Liza, sabi ni Adrian. At kailangan nating ipanalangin na maging maayos ang lahat. Sa mga sandaling iyon, alam ni Adrian na ang laban ay hindi pa tapos. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang muling buuin ang kanilang pamilya. Ang muling makuha ang tiwala ni Maria Liza. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Handa na siyang gawin ang lahat. Isang mahaba at madilim na bangungot. Iyan ang naaalala ni Maria Liza. Mga tinig na nagsisigawan, sakit sa dibdib, at ang pakiramdam na tila lumulutang siya sa kawalan. Ngayon, unti-unti nang nagliliwanag ang kanyang paligid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puting kisame, amoy gamot, ospital. Maria Liza, gising ka na? Narinig niya ang boses ni Adrian. Nakaupo ito sa tabi niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang bagay na kakaiba sa mga mata nito. Pagsisisi, malalim na pagsisisi. Tumingin siya kay Adrian. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking puwang sa kanyang puso. Mahal, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Adrian. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang tiyan ay hindi na kasing laki ng dati, na puno ng takot ang kanyang puso. Ang anak ko. Mahina niyang bulong. Agad na hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Ayos lang siya, Liza. Ayos lang ang anak natin. Pero napaaga ang labas niya. Pinaglaban niya ang buhay niya, Liza. At ikaw din. Napaluha si Maria Liza. Napaaga. 1 buwan. Buwan bago ang due date. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, lahat ng iyon ay nagdulot ng maagang panganganak. Patawarin mo ako, Maria Liza, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang naglagay sa inyo sa panganib. Ngunit hindi niya magawang sumagot. Ang sakit ay sariwa pa rin. Ang mga salita ni Adrian, ang pagdududa ng kanyang biyenan, ang mga panloloko ni Bianca. Lahat ng yon ay bumuo ng isang pader sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw. Si Adrian ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hindi ito umuwi. Ang bawat pangangailangan niya ay agad nitong sinasagot. Bawat haplos sa kanyang noo, bawat pagsubo ng pagkain, lahat ay ginawa nito. Ngunit ang pader sa kanyang puso ay nanatili pa rin. Hindi niya maibigay ang kanyang tiwala. Isang araw, dinala sa kanya ang kanyang anak. Isang maliit at napakagandang sanggol na lalaki. Nang hawakan niya ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang bagong lakas. Isang lakas na dati
ay hindi niya alam na meron siya. Para sa anak niya, kailangan niyang magpakatatag. Liza, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Tanong ni Adrian habang nakatingin sa kanilang anak. Gagawin ko ang lahat. Ipapakita ko sa iyo na karapat-dapat ako sa tiwala mo at karapat-dapat ako na maging ama ng anak natin. Tumingin siya sa mga mata ni Adrian. Nakita niya ang sinseridad. Nakita niya ang pagsisisi, ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Adrian, mahina niyang sabi, hindi madaling kalimutan ang lahat. Hindi madaling magtiwala ulit. Alam ko, mahal. Alam ko? Sagot ni Adrian. Hinding-hindi ako susuko. Maghihintay ako hanggang sa mapatawad mo ako. Isang araw, dumating si Doña Celia. Nakatayo ito sa labas ng kanyang silid, nakatingin lamang sa kanya. Ang dati nitong matigas na muka ay ngayon ay puno ng lungkot at pagod. Maria Liza, mahina nitong tawag. Pwede ba akong pumasok? Umiling si Maria Liza. Hindi pa po ako handa, Mama. Naramdaman niya ang pagbagsak ng loob ni Doña Celia. Ngunit hindi niya magawang bigyan ito ng anumang pangako. Kailangan niya ng oras. Kailangan niya ng pagpapagaling. Ngunit may isang bagay na unti-unting lumalambot sa kanyang puso. Ang pagmamahal ni Adrian. Ang walang sawang pag-aalaga nito. Ang bawat haplos nito sa kanyang kamay ay tila nagbibigay ng init sa kanyang malamig na puso. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanilang silid at tulog na ang kanilang anak, narinig niya si Adrian na nagsasalita sa telepono. Oo, Yaya Esther, salamat sa lahat. Ikaw ang nagligtas sa kanila, sabi ni Adrian. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na mawala ka sa amin. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Adrian sa kanya. Si Yaya Esther ang nagsabi sa akin ng lahat, Maria Liza, bulong ni Adrian. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas para labanan si Bianca at para malaman ang totoo. Napatingin siya kay Adrian. Ang katotohanan. Hindi ko alam kung paano ka mapapatawad, Adrian, sabi niya, at naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi mo kailangang kalimutan ng sakit, Liza, sabi ni Adrian, hinawakan ng kanyang kamay. Pero sana, hayaan mo akong makabawi. Hayaan mo akong patunayan na nagbago na ako. Nakarapat-dapat pa rin ako sa pagmamahal mo. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang maliit na anghel na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang maliit na anghel na iyon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang mahalaga ngayon, Adrian, ay ang anak natin, sabi niya. At ang kailangan niya ay isang pamilya. Hindi siya nagsabi ng oo sa pagpapatawad. Ngunit sa mga mata ni Adrian, nakita niya ang pag-asa. Isang pag-asa na unti-unting bumubuo sa mga nawasak na piraso ng kanilang pagmamahalan. 5 buwan. 5 buwan mula nang ipanganak ni Maria Liza ang kanyang anak. 5 buwan ng unti-unting paghilom. 5 buwan ng tahimik na pagbuo ng tiwala. Si Adrian ay naging ibang tao. Ang dati niyang asawa na sunod-sunuran sa kanyang ina at bulag sa katotohanan ay naglaho na, napalitan ng isang Adrian na mas matatag, mas responsable, at higit sa lahat, mas mapagmahal. Araw-araw nitong pinatutunayan ang kanyang pagbabago. Mula sa paghahanda ng almusal, pagbabantay sa anak habang siya ay nagpapahinga, hanggang sa pag-aalaga sa kanya ng may buong pag-iingat. Hindi na nito kailanman binanggit si Bianca. Ang mga kwento sa labas, ang mga bulungan, ay hindi na nito pinansin. Ang tanging importante sa kanya ay sila, ang kanyang pamilya. Isang hapon, habang hawak niya ang kanyang anak sa labas ng hardin, lumapit si Adrian. Ang saya-saya ng anak natin, Liza, sabi ni Adrian habang pinagmamasdan ang sanggol. Oo, sagot niya, dahil meron siyang mapagmahal na ama. Tumingin si Adrian sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa.
Liza, napatawad mo na ba ako? Isang mahabang sandali ang lumipas. Hinaplos ni Maria Liza ang pisngi ng kanyang anak. Hindi madaling kalimutan ang lahat ng sakit, Adrian, sabi niya. Ngunit kung hindi dahil sa mga nangyari, hindi siguro ako magiging ganito kalakas at hindi rin siguro magiging ganito katotoo ang pagmamahal mo. Ngumiti siya. Ang pamamahalaga ngayon ay ang pamilya natin, ang anak natin. Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal, pagsisisi at pag-asa. Salamat, Liza, bulong nito. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isa pang pagkakataon. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Adrian, sagot niya. At sa pagkakataong ito, buong puso niya itong sinabi. Isang araw, bumisita si Doña Celia. Maraming beses na itong dumalaw sa ospital at sa bahay, pero hindi pa rin niya nagawang harapin ang biyenan niya. Ngayon, sa unang pagkakataon, handa na siya. Nakatayo si Doña Celia sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at takot. Ang dating matapang at mayabang na Doña Celia ay naglaho na. Maria Liza, maaari ba akong pumasok? Mahina nitong tanong. Tumango siya. Lumapit si Doña Celia sa kanya at sa unang pagkakataon, niyakap siya. Isang yakap na puno ng pagsisisi at pagmamahal. Maria Liza, patawarin mo ako, anak. Umiiyak na, sabi ni Doña Celia. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Sa pagiging bulag ko sa aking pagmamataas. Halos mawala sa akin ang aking anak at apo dahil sa akin. Naramdaman niya ang init ng yakap ng biyenan niya. Hindi na niya nararamdaman ang galit, tanging awa at pag-unawa. Hinawakan niya ang kamay ni Doña Celia. Mama, ang mahalaga ngayon ay magkasama tayo at natuto tayo sa ating mga pagkakamali. Ikinuwento ni Doña Celia ang lahat ng nangyari, kung paano siya niloko ni Bianca at kung paano niya sinubukang sirain ang buhay ni Maria Liza, ngunit sa bawat salita, naroon ang kanyang pagsisisi. Ang apo ko, siya ang nagmulat sa akin, sabi ni Doña Celia habang hawak ang kamay ng kanyang apo. Hindi ko hahayaan na maranasan niya ang mga naranasan mo, anak. Sa huling bahagi ng araw, nakita ni Maria Liza ang 3 henerasyon ng kanilang pamilya na magkakasama. Si Adrian, ang kanyang anak, at si Doña Celia. Lahat sila ay nakaupo sa hardin, nagtatawanan. Masaya ka ba? Tanong ni Adrian sa kanya habang inakbayan siya. Ngumiti si Maria Liza at tumingin sa kanyang anak, saka kay Adrian. Ngayon, Adrian, sa wakas, masaya ako, sagot niya. At dito, kasama niyo, narito ang lahat ng kailangan ko. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang fairy tale. Ito ay nagsimula sa sakit, pagtataksil, at pagdududa. Ngunit sa dulo, ito ay naging kwento ng pagpapatawad, ng paghahanap ng lakas mula sa pagkabasag at ng pagbuo ng isang pamilyang mas matibay kaysa sa dati. Ang pag-ibig, tulad ng isang puno, ay kailangan ng matinding pagsubok bago ito mamunga ng mas matamis na bunga. At dito nagtatapos ang kwento ni Maria Liza at Adrian. Sa aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras upang samahan kami sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat salita, bawat emosyon ay maingat naming binuo upang maghatid ng isang karanasan na tatatak sa inyong puso. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito para sa aming mga karakter, gayon din sa aming manunulat, na sinubukang ilatag ang bawat kirot at bawat tagumpay. Umaasa kami na sa pamamagitan ng kwento ni Maria Liza at Adrian, nasilayan ninyo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na kayang magpatawad. Ang pag-asa na kahit sa gitna ng matinding sakit, mayroong lakas na matutuklasan sa sarili at sa huli, ang pagmamahalan
ay makakahanap ng daan pabalik. Ang bawat pagsubok ay hindi lamang nagpapahina, kundi nagpapatibay din ng ating kalooban at nagtuturo sa atin ng mga aral na kailanman ay hindi natin malilimutan. Ngayon na natapos na ang kanilang paglalakbay, nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Aling emosyon ang lubos na nagpaiyak o nagpasaya sa inyo? Ibahagi lamang sa aming comment section sa ibaba. Ang inyong mga reaksyon ay inspirasyon namin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tatagos sa inyong puso. Muli, maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.